Amen. El Shana Tova. Yan po ay Hebrew na salita o pagbati dito po sa ginagawang Jewish New Year celebration. Ibig sabihin ng El Shana Tova ay may you have a good New Year. Taglayin mo ang isang mabuti na bagong taon. Maaaring iba sa inyo ay confused kasi first time niyong dumalo sa ganitong pagtitipon na kung saan ay pinagdiriwang ang Jewish New Year. Pero pagka Chinese New Year, wala kang question. Hindi ka naman Chinese. Amen? Eh, ang mga Chinese, maliit mata pero laki kita. Di ba? Maliliit ang mga mata pero laki kita. Di ba? Tayo, Pilipino, maaring nagtataka ka, bakit tayo nagdiriwang ng Jewish New Year? Hindi naman tayo Hudyo. Bakit nga ba yung mga Pilipino, hindi naman in-check, ba't nagdiriwang ng Chinese New Year? Pumupunta pa siya doon. Inadapt nila yung January, kaya nga po napunta sa January 1 ang New Year. Dati hindi po January 1. Dati po, ang New Year po ay nasa simula ng buwan ng Abril. Ganon. Kasi nung araw, wala pong kalendaryo na January tsaka February. Ang simula ng kalendaryo noong araw, babalitaan ko nga po kayo, no? Kahit patanda na kayo, babalitaan ko po kayo. Nagsisimula sa buwan ng March ang kalendaryo ng tinatawag na Roman calendar o Gregorian calendar. Bakit sa March nagsisimula? Wala pong kalendaryo ng month ng January at February dahil yan po ay matindi ang taglamig sa Europa. Canceled ang lahat po ng mga opisina, school, lahat po ng mga activities ay kanselado. Walang lumalabas ng bahay dahil very severe ito pong tinatawag na cold or winter season sa kanila. Kaya po wala pong calendar. Tagtigil ang lahat. No? Pumapasok ang buwan ng January at February. Kaya kung ikaw ay nabuhay noon at sinilang ka ng January, wala kang date of birth. Wala kang birth month dahil wala pong January. Okay? Mapalad ka, hindi ka natira nung panahon yun sa Europe. No? Yan po yun. Ngayon, nagkaroon ng revision at isinama na ang January. Kaya tuwing January 1 ay nagdiriwang ang mga Romans ng nilang bagong taon. Ngayon, ito namang Jewish New Year, ito ay pagdiriwang ng pista ng trumpeta o Feast of Trumpets in Israel. Na pinatutunog po nila ang kanila pong mga shofar o tinatawag na ram's horn. Bilang pong pagsalubong sa isang bagong taon para sa kanila. At ang lumikha po niyan, hindi po tao, ang Diyos mismo. Kaya ang tawag po sa Hebrew or Jewish calendar ay biblical calendar. Kaya bago ba po na-discover
yan po kasi yung selebrasyon ng Feast of Trumpets. At dyan po nagpapalit po ng taon sa Israel. Kaya po ang nangyari sa Israel po ay pumasok ang year 5,786. Siguro iba sa inyo nagtataka, bakit ang dami namang bilang yan? Samantalang anong year ngayon sa Gregorian calendar? 2025. Bakit ang dami ng 5,786? Kasi po, buksan na po natin yung atin pong, baka maiwan ho kayo dyan. Ayan. Sige. Next natin. Next slide. Ayan. Ang Hebrew calendar year 5786 ay maiti-trace natin sa paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ngayon pong Jewish New Year ay nagdiriwang ang Israel, pinagdiriwang nila ang kaarawan o ang kapanganakan ng mundo. Wala tayong pakialam kung kailan nagsimula ang mundo. Pero sila, nagdiriwang sila ng birthday of the world. At hindi lamang birthday of the world, but the birthday of Adam and Eve. Tamo, wala kang pakialam kay Adam and Eve. Di ba? Magagalit siya yan pagpunta mo sa langit. Maaaring nandoon sila, at sabihin sa iyo, di mo ko sineselebrate ang birthday ko. Samantalang sila ang ating mga unang magulang. Si Adam and Eve. Yun po yun. Kaya nga, umabot ng 5,786 years old, ayon sa paniniwala ng mga Jewish people, ang edad ng mundo. Ayon sa mga Jewish people, ang edad ng mundo ay 5,786 ngayon. Okay? Unlike in the Gregorian calendar year 2025, kukunti ang dami nung sa Jewish calendar. Kasi ito pa ay iti-trace natin doon po sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. So mula sa kapanganakan ni Kristo, ilang taon na magmula nang si Christ ay isilang sa mundong ito, sa manger, 2,025 years ago. Kaya mas marami ang sa kalendaryo ng mga Hudyo sapagkat ito po ay nakaugat sa paglikha ng Diyos sa sanlibutan. Tapos meron pang mga, kung mag-research kayo, may mga makikita kayo na Book of Jubilees. Ito po ay mga sinulat din, mga ibang rin mahalagang aklat, ancient books, sa mga Hudyo. Yung marami po doon, wala sa Bible, pero sinasagot sa Bible. Nung mabasa ko ang Book of Jubilee, di ba? Nakita ninyo, noong pong patayin ni Cain, si Abel, di ba? Umalis siya, lumayas, tapos nag-asawa. Ang tanong, saan kumuha ng asawa? Di ba? At sino na pangasawa? Nung mabasa ko yung Book of Jubilees, ang pangasawa pala niya ay mukhang lahing Ilocano. Bakit? Kasi ang pangalan nung nakalagay doon, nang umalis si Cain at natagpuan niya si Awan. Awanin. Awanin. Si Awan na natagpuan niya. Yung babae na yun, na napangasawa ni Cain. O, makita ninyo? Kaya masasabi mo si Awan. Saan mo nakita? Wala sa Bible, pero nasa ibang ancient books of the Jewish people. Sa Book of Jubilees. Andun po yung edad. Mula doon sa pagkakalika ng Diyos, 1,786 years na ang sanlibutang ito. See? Okay? Naintindihan niyo po ako, mga kapatid? Yan. Yan ang significance ng year 500,786. Alam niyo po, para sa mga Jews, sa mga Hudyo, napakahalaga po ng bilang ng taon para sa kanila. Kasi para sa kanila, meron niyang hidden meaning. Mystery para sa kanila ang bawat bilang ng taon sa kanilang kalendaryo. Dahil meron niyang mga mensaheng pinararating para sa kanila. Kaya ngayon, sa Israel, it's a new year to the Jewish people na ang tawag sa Jewish New Year nila sa salitang Hebreo ay Rosh Hashanah. Ibig sabihin ng Rosh ay head. Yung sa Hashanah ay year, head of the year. Okay? Yan po yun. Kaya ito ay isinabay naman sa tinatawag na Feast of Trumpets. Sa Israel yan. Ngayon, hindi naman tayo Pilipino.
Di ba? Maging yung, hindi naman tayo Pilipino, baligtad ako. Tayo'y Pilipino. Bakit sa Gregorian calendar? Hindi ka naman Romano. Bakit mo naman pinagdiriwang ang kanilang New Year? Yan ang tanong ko naman. Dahil hindi naman tayo gumawa ng kalendaryong yun eh. Umabot lang sa atin ang kalendaryong yun, sinunod natin. Pero ginawa yun para sa mga Romano. O, di ba? Kaya kung magtatanong ka, bakit yung mga Jewish New Year, hindi man tayo Hudyo, sinaselebrate natin? Bakit ka nag-celebrate ka ng Gregorian New Year sa January 1? Hindi ka naman Romano. Ikaw ay Pilipino. Hindi ka naman marunong magsalita ng Latin. Kasi ang salita sa sa mga Romano ay Latin. Pilipino ka, Tagalog, Kapampangan, o anumang lengguwahe meron tayo. Amen, mga kapatid? Ngayon, mamaya, sa palaot natin ng pagpapaliwanag, doon nyo makikita yung relevance, yung kaugnayan mo, yung connection mo sa Jewish New Year na ito. Okay? Bakit ikaw ay nakikiisa sa Jewish New Year? Yung connection mo. Kaya may kinalaman po yan, mga kapatid, dito po sa atin pong pinag-aaralan na Jewish New Year 5786. Ang mahalaga po dito sa pag-aaral natin ito ay ang numero o bilang na 6 o 6. Yung last digit ng Jewish New Year po, yan po ay binibigyan ng pansin ng mga Hudyo. Mahalaga sa kanilang maintindihan, malaman, at lalo na sa ating mga Christians. Ano ang kahulugan ng 6 o 6? Batay doon sa pagkaintindi at pagkaunawa nila ng mga Hudyo sa bilang na yan. At dito po, gagamitin natin ang Hebrew alphabet. Sa Hebrew alphabet, ang ika-6 na alpabeto nila ay katumbas ng Hebrew letter na Vav. Letter B po yan, victory. B. Yun. Letter ng B. Pero ang equivalent po niya ay 6, bilang na 6. Ngayon, ito pong sinasabi kong Vav na Hebrew alphabet na Vav at ang kanyang numerical value ay 6, meron siyang literal na meaning. At binatay po yan kung paano mo isusulat yung Hebrew letter na Vav. Ito po, ang literal na kahulugan niya ay kawit o sa English ay hook at ginagamit ito para isabit o ikabit ang isang bagay. Okay? Ngayon, next slide natin. Ang ikalawang kahulugan ng Vav ay 10th peg. Ito naman ay pako ng tolda. Ito naman ay tuwid at gawa sa bakal o minsan gawa sa kahoy na ibinabaon sa lupa. Ang gamit po nito ay para itali ang lubid ng tolda upang manatiling nakatayo at hindi liparin ng hangin. Ipinapako po ito pong 10 peg doon sa lupa, binabaong maigi, sapagkat doon po isinabit o ikinabit yung lubid ng tolda. The more na mahigpit ang pagkakapako noong pong itong tinatawag na 10th peg, mas matibay po yung tolda. Hindi siya basta magagalaw. Kaya pag umihip ang malakas na hangin na si Lando, yung sinasabing super typhoon na paparito, yung tolda ay mananatili po siyang nakatayo at hindi liliparin. Next slide po natin, mga minamahal. Ito ang larawan ng Hebrew alphabet na letter Vav. Ganito po ito sinusulat sa Hebreo. Akala mo lang parang 7, di ba? 7 ang dating. Pero yung ulo, may ulo siya, doon po kinakapit yan. Tapos yung pong straight na yan, matalim-talim po yan, binabaon po yan sa lupa. Ang tawag dyan ay hook, kawit, o kaya ay 10th peg. Ganyan po nila sinusulat. Ngayon, pag tinignan ng mga Hudyo yan, ang literal na kahulugan sa kanila, yan ay kawit o yan ay pako ng tolda. Ngayon, mga kapatid, ano ang spiritual significance na interpretasyon ng mga rabay? Pag sinabing rabay, sila po ang mga legal na mga teachers sa Jewish people. Nagtuturo sila sa synagogue.
At ang kanila pong paliwanag ay ganito. Ang hook o kawit ay ginagamit para magsabit at ang tent peg ay ginagamit para magpatibay ng tolda. So ang spiritual significance po nila ay connection. Say connection. Yan po ang spiritual meaning o significance ng letrang Vav. O kaya ay ugnayan o kaugnayan o kaya po ay pagkakaugnay o pagduduktong. Yun po, kapatid, ang kahulugan ng 6 ng last digit ng Jewish New Year, 5786. At pinapatunayan din po yan ng Hebrew grammar na ang diwa ng letrang Vav ay talagang connection. Kaya nga ang theme natin dito po sa ating Jewish New Year celebration is the season of connection. Okay? Ang Hebrew letter na Vav ay ginagamit bilang conjunction o pangatnig. Ang conjunction ay pinagduduktong ang dalawang salita sa pamagitan ng paggamit ng at. Sa English ng at ay and. Hindi yung katapusan, iba yung END yun. AND, and. At yung sapagkat sa English ay because. Kasi yung praise, dinuduktong sa iba, na isang praise din. Nagduduktong siya, yung Vav. Kaya yan po ang trabaho ng Vav. Sa gawain niya, sa pagkawit, gawain niya bilang pako ng tolda, nagduduktong din. Ginamit ang salitang and o Vav dito po sa grammar o Hebrew grammar, kung kaya't makita natin ang halimbawa niyan sa first verse of the whole Bible. Genesis chapter 1, verse 1. Ano ang nakalagay diyan? In the beginning, God created the heavens and the earth. Saan yung Hebrew letter na Vav? Andun sa end. The heavens and the earth. Ang Hebrew translation niya ay ganito. Bereshit, ibig sabihin, Hebrew po yan, Bereshit. In the beginning. Kaya tinawag po ang aklat na Genesis. Ibig sabihin, ang Genesis po, ibig sabihin, beginning. At pagdating po sa Hebrew ay Bereshit. In the beginning, Bereshit, bara. Hindi po yung bara yan, no? Kundi bara, ibig sabihin created. Nasa singular siya. Ang plural ng bara ay baro. Okay? Yun ang plural niya. Pero nasa singular siya, bara, created. By Elohim, yung God. Si Elohim, ibig sabihin, the mighty one. Pero nasa plural in form. Oh, eto, makinig ka. Maaring ikaw rin ay katulad kong hindi marunong sa English. Ang salita na Elohim, ang word na Elohim ay nasa plural. Pag po may I am sa dulo ng mga salitang Hebreo, ibig sabihin plural siya. Ang numbering sa kanila, singular. Tapos double, and then plural. Sa atin wala eh. Yung sa atin, yung two ay two or more plural na agad, di ba? Singular and plural. Sa kanila, tatlo. Singular, double, at saka plural. Yan po ay sa Hebrew grammar. Ngayon, yung Elohim po ay nasa plural in form, meaning 3 or more. Pero magtaka kayo, bakit yung kanyang verb niya na bara ay singular form? Dapat, di ba, kung ang kanyang noun, like Elohim or God, ay nasa plural, dapat ang verb niya ay plural. Di po ba? Tama ba ako? Sa mga marurunong dito ng English, tama ba ako? Kung ginamit mo ang noun nasa plural form, dapat ang kanyang linking verb niya o yung tinatawag niyang created na ginamit, dapat nasa, kung plural, plural. Kaya lang ang pinagtataka ng iba, nakasingular. Di ba? Nakasingular. Parang ganito. Di ba? Si Jackson at saka si Mark, kasama si Karen, is creating a new thing. Bakit is ang gagamitin? Ay, mali ka ng grammar, dapat are. Amen? Pero dito, singular. Parang is siya. Is created.
Diyan po pumapasok ang Trinity. Ang hiwaga, mystery ng Trinity. Amen? Di ba pumapasok ang hiwaga ng Trinity? Ibig sabihin, tatlo sila, pero pagdating sa pagkilos, nagkakaisa sila, united sila sa creation ng Diyos. Amen? Ang Father, lumikha. Ang anak, siya ang salita na lumikha ng lahat ng bagay. Kung wala ang anak, hindi nalikha ang lahat ng bagay. At ang Holy Spirit, ang lumikha sa atin, sabi ng Book of Job. The Holy Spirit has created us. Oh, so tatlo yung lumikha sa atin, pero hindi tatlong Diyos. Iisa lang ang Diyos. Okay, ngayon, sumunod naman, dyan sa salitang et. Yung et, T-H-E yun, da. Okay? And then, Hashamayim, heavens. Okay? Tapos, be, apostrophe, E-T, and the. Yung be, yung B na yan, kinuha yan sa Hebrew letter na Vav. Yung B. Naintindihan nyo? Yun po yung end. Kaya siya ang nagduduktong sa mga words o sa mga phrases. So, yung end ay be, hango sa alphabet na Vav, at ikinabit sa ET dahil yun po yung da. Kaya God created the heavens and yun yung Vav, da, ET yun, and the earth. At yung earth na binabanggit po dyan ay Haaretz. Sa salitang Hebreo, earth, Haaretz. Pero pag sinabing land of Israel, Haaretz, Israel. Land of Israel. So yan po kapatid ang halimbawa niya. Kaya yung Vav ay connection ang mensahe. Kino-connect niya, kapatid, ang mga words. Katulad din sa atin. Ngayon, having said this thing, ano ang prophetic message ng Jewish calendar year 5786 para sa isang naintindihan niyong maigi? Ibig sabihin ng Jewish New Year 5786 na ang Israel ay mamaya o bukas ay papasok na sila sa isang bagong taon. Ibig sabihin, bumasok tayo sa bagong panahon ng koneksyon, bagong panahon ng pag-uugnay, o bagong panahon ng pagdurugtong. Yan po ang kahulugan ng Jewish calendar year 5786, that we have entered into a new season of connection. Yan po. Ngayon, ano ang significance ngayon yan para sa atin? Sa Hebrew New Year, what is the significance of the new Hebrew calendar year 5786? One, it is the celebration of our connection with Christ. Kailangan masaya ka sa New Year na ito. Dahil dito'y pinagdiriwang na ikaw ay connected sa Panginoong Heso Kristo. Tingnan mo ang mukha ng katabi mo, malungkot na malungkot. E samantalang ngayon, pagdiriwang mo, ako ay may relasyon kay Jesus Christ. Amen? Tumutukoy sa relasyon natin yan kay Jesus. Kapag sinabing connection, connected, nakaugnay ka. Amen? Nakaduktong ka. Kanino? Kay Kristo. Yan po ang pagdiriwang ng Jewish New Year 5786. Ang tanong, kamusta na ang relasyon mo kay Jesus Christ? Kasi, ito palang pagpasok ng new calendar year, Hebrew calendar year 5786, 6 speaks about connection. And it speaks about your connection to our Lord Jesus Christ. Alam niyo po, siya yung talagang connection ng tao mula sa lupa patungo sa langit. Naalala ko, nang si Jacob ay managinip. Naglalakbay siya, patungo siya doon sa kanyang tiyuhin na si Laban para humanap ng mapapangasawa. At inabot siya ng dilim sa isang lugar, ang pangalan ay Luz. Kumuha siya ng uunanin niya at nakakita siya ng malaking bato. At yun ang kanyang inunan at paghigang-paghiga niya, biglang nagkaroon siya ng isang nakakagimbal at nakakagulat na panaginip. Sa kanyang panaginip ay nakakita siya ng mataas na hagdanan na yung pinakapuno ay abot mula sa lupa hanggang sa dulo, umabot
sa langit. At nakita niya, panhik-panaog ang mga anghel ng Diyos doon sa hagdanan. And then, nakita niya ang Diyos ng kanyang magulang na si Abraham at si Isaac. Nakatabi niya. At may sinabi sa kanya na ang lupang hinihigan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi magpakailanman. Tapos, dumaan ng maraming taon, iniisip ng iba, ano kaya ang mensahe ng panaginip ni Jacob patungkol sa hagdanan na yun? At sinasabi ng iba, connection yan eh. Paano makakapag-connect ang nasa lupa sa langit? Amen? Paano ang tao magkakaroon ng karugtong? Pag namatay siya sa lupa, kailangan maduktungan siya dun sa heaven. Dapat may hagdanan. And then ito ngayon. Meron pong mga bagay na hindi pa alagad ang sumunod sa Panginoong Yesukristo. Ito po ay si Andres. Ito po ay sina Pedro at marami pang iba. May mga kaibigan itong si Andres. At nilapitan po niya si Nathaniel. Asa si Nathaniel dito? Nilapitan niya si Nathaniel. At ang sabi sa kanya, natagpuan na namin ang Kristo. Taga Nazaret. Ayaw maniwala ni Nathaniel. Sabi niya, ano? Taga Nazaret? Parang tondo yun. Masasama ang mga tao doon. May nakatira bang mabuti doon? Parang ganun. Huwag masasaktan ng mga taga-tondo rito, ha? Kung meron man. Example ko lang yun. Kasi nung araw, sinabing tondo, huwag kang basta pupunta roon. Papapanain ka doon. Kasi mga Indian pana at mga nakatira, papanain ka daw doon. Malayo pa lang, pumapana na sa'yo. Nung araw, bata pa ako, ganun ang mga kasabihan noon. No? Ngayon, sabi nila, subukan mo, lumapit ka kay Jesus. Nilapit nila si Nathaniel. Malayo pa lang, sabi ni Jesus, ito ang tunay na Israelita na walang anumang bahid, dungis ng pagiging Israelita. Bigang sinabi ni Nathaniel, Lord, sabi niya ganun, paano niyo ko nakilala? Ang sabi ni Jesus sa kanya, bago ka pa lang puntahan ni Andres, ay nakita na kita. Ikaw ang hari ng mga Hudyo. Ikaw ang Kristo. May makikita ka pa dyan, nakakaibang bagay. Makikita mo, sabi ganun, na ang mga anghel ng Diyos ay panig-panaog sa ulunan ng anak ng tao. Yung anak ng tao tumutukol kay Jesus Christ. Bumanggit si Jesus ng hagdanan kung saan panig-panaog ang mga anghel ng Panginoon sa ulunan ni Jesus Christ. Yun ang sinabi sa kanya. Parang sinasabi ni Jesus, ako ang fulfillment. Kasi nasa puno siya, nagbabasa siya, binabasa niya yung Genesis chapter 28. Yun po na naginip siya ako. Parang iniisip niya, sino kaya yung hagdanang ito? Sino kaya yung magkukonek sa amin mula sa lupa patungo sa langit? Sino kaya magkukonek sa amin upang ang langit, ang blessing ng langit ay bumaba sa lupa? Amen? At ang mga taong nasa lupa ay makarating sa heaven. At pinaliwanag sa kanya ni Jesus, ako ang hagdanan yun. Ako ang connector. Amen? At anong sabi ng John chapter 14 verse 6? Nasa na yung, wala na rito sa unahan ha. Yung kapatid, baka nagtago ah. Alam niya, ay ito. Mukha, andito si Jackson, ang tapang, tumabi pa sa akin. Jackson, pakirecite nga ang John chapter 14 verse 6. At ano pa? Siya nervous. Kanina pa ata bulong ng bulong niya. Naramdaman niya ako, tatabagin ako ni Bishop eh. Nawala na yung isa, dati tumatabi dyan eh. Mukhang ninervous na rin. Ang sabi ni Jesus sa John 14:6, i-recite ni Sister, ano pangalan ito? Chelsea Victoria. Yan, nakalimutan din. John 14 verse 6. Harap ka sa kanila para makita nila kung gaano ka-beauty ang ating Chelsea Victoria. Ay, hindi mo masyadong kabisado. Naku, connector pa man din ikaw eh. Si Lord ang connector natin. Sino magbabolunteer? John po, ayaw ko magturo, baka may mag-backslide yun, delikado.
ma-open sa akin, matisod pa, hindi siya matured. Pag hindi matured, kasi ano niya po, ang mga taong hindi spiritually matured, matitiso rin yan. Konting bagay lang, may mga kahulugan na agad sa kanya, madaling magdamdam. Buti na lang, matured na itong ewan ko lang itong si Marian, kung ito ay matured na. Kasi pag matured ka sa Panginoon, hindi ka po matitisod. Hindi ka naghahanap ng katitisuran. Kasi ang lawak ng iyong pag-iisip. Iniisip-isip mo muna, ito ba ay, dapat ba ako matisod dito? Ay nga, may mali nga rin ako. Ganun yung pong matured eh. Hindi agad siya nagtatampo agad. Ayoko na, di na ako dadalo. Tampo ko kay Bishop, di na ako magpapakita kahit kailan pa man. Bakit hindi nito Di ba? O sige, volunteer, John 14:6. Isa sa mga Simon satellite natin na gawain.
ito pong mga pagkain na inihahanda at kakainin po natin ay bilang po itong simbolo ng pag-asa para po sa bagong taon. At ang ilang mga pangunahing pagkain at ang kanilang kahulugan ay mamaya po ay paliliwanan ko habang kinakain natin ang bawat isa sa kanila. Wala po munang kakain, sabay-sabay po tayo. Seremonya po ang ating gagawin. Magseseremonya tayo ng pagkain. Ayan, natapos po ang pagsisindi ng ating menorah candle. At ngayon po ay dadako tayo sa pagkain na inihanda ng mga Hudyo tuwing pong meron pong selebrasyon ng Rosh Hashanah o Jewish New Year sa kanilang hapagkainan. At yan pong mga pagkain niya na nasa inyo, yan po yung mga piniprepare nilang food. Yun nga lang, dahil maliit lang po, tikim-tikim lang tayo, konti lang kasi ang ating pagkain. At unahin po muna natin ang mansanas na isinasawsaw sa pulot o apple dip with honey. Sige po. Isawsaw niyo po muna kumuha kayo ng isang pirasong na mansanas. Tapos, wag niyo munang kakainin ha. Isasawsaw niyo sa honey. Nasaan ang honey? Kunwari, isasawsaw niyo sa honey. Ayan. Ito po ay simbolo, ang honey po at sinawsaw dito ang mansanas ay simbolo po ng matamis na bagong taon sa iyong buhay at sa iyong pamilya. A symbol of the sweetness in your life and in your family throughout the whole year. Kaya mula ngayon hanggang sa next na celebration ng Jewish New Year, wala kang makaranasang kapaitan sa buhay, kundi puro matamis na bagay ang magaganap sa buhay mo. At manalangin tayo, sumunod kayo sa prayer na ito. Panginoong Jesus, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataong makibahagi sa Jewish New Year celebration ng pagkain na inihahanda sa bagong taon na ito ng mga Hudyo. Pinapahayag ko po sa pangalan ng Panginoong Yesus sa aking pagkain ng mansanas na isinawsaw ko sa pulot, ang aking bagong taon ay magiging matamis at walang anumang kapaitan na magaganap sa buhay ko. Mula ngayon hanggang next year na pagsapit ng bagong taon ng mga Hudyo. So be it. Amen. Isubo po natin ang mansanas.
At ang ikalawa po ay yung tinapay na meron kayo. Ang tawag dyan ay tiyala. Kung pansinin po ninyo, ito, siya po ay may pabilog ang hugis. At parang nakakonect siya sa ilalim, tataas, infinity. Ang simbolo po nito, kumuha kayo ng tinapay, tapos isasawsaw nyo sa honey. Kumuha kayo tinapay, sawsaw nyo sa honey. Pag sawsaw sa honey, itaas mo kapatid ang bilog na challah bread. Ang pabilog, ang hugis na ito ng tinapay ay tanda ng walang katapusang siklo ng iyong buhay at tanda ng walang katapusang kaganapan ng taon para sa iyo. Ibig sabihin, nire-release sa blessing na ito ang mahabang buhay, ang malusog na pangangatawan, at ikaw ay hindi makakaranas ng anumang grabeng sakit at karamdaman mula ngayon hanggang sa next na bagong taon ng Jewish New Year. And say, Amen! Isubo na po natin ngayon. Ang ikaapat ay kunin po ninyo ang grape juice ninyo. Iinom tayo nito. Bago tayo uminom ay magkaroon tayo ng declaration. Ito, dinideklar po ito ng mga Jewish rabbi. Na ang grape juice ay sagisag ng kasiyahan at kaligayahan. Kaya dinideklara natin, simula ng bagong taong ito, ay makakaranas tayo ng matinding kasiyahan at kaligayahan sa buong taon. In Jesus' name, say, Amen. Inumin natin. Konti lang. Huwag mo nang uubusin. At ang ikaapat, kunin nyo ang mga buto ng granada o pomegranates sa English. Sa Tagalog ay granada. Ang kinakain po ay buto. Dahil po sa butong ito'y tanda ng maraming mabubuting gawa at pagpapalang gagawin natin sa ating kapwa sa pagsapit ng bagong taong ito ng mga Hudyo. Kaya itaas mo ang mga buto sa iyong kamay. Sabi mo ang prayer na ito, Abba, Father, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa dami ng buto ng pomegranates na kung saan ito'y tanda na marami akong gagawin na mabubuting gawa at mga mabubuting pagpapala mula sa taong ito hanggang sa darating na bagong taon ng mga Hudyo. In Jesus' name, say Amen. Isubo po natin ang mga buto ng pomegranates. Nung ako'y nasa Israel, pinipilahan po yan. Yung prutas na yan. Gustong-gusto yan ng maraming mga babae. Kaya ang kikinis ng mukha ng mga Jew. Kasi mismo, pag ni-research niyo po, antioxidant itong tinatawag na pomegranates. Nagtatanggal ng mga wrinkles, nag-aalis ng mga tigyawat, nagpapabata, nagpapaganda sa isang tao. Lalo na po sa mga kababaihan. Isang taong kang kumain ng pomegranates, mamumula ang kutis mo. Yun ang sikreto ng mga Jewish people. Kaya meron silang parang katawagan
na hindi raw po mansanas yung pong tukso na yun na ibinigay kay Adam and Eve, kundi pomegranates daw yun. Hindi daw yun apple. Kasabihan lang po yun sa mga Jewish people. Kasi mahalaga sa kanila ang pomegranates. Yung itsura ng pomegranates, kung maalala nyo ba't mahalaga? Ang mga high priest, bago pumasok po doon sa loob ng dakong kabanal-banalan sa templo, sa kasuotan po nila na parang saya, yung ilalim po, yung hem of their garments, ay meron po nakalitaw na ang itsura niya ay mga pomegranates. Yari po sa ginto. Tapos may kalembang. No? Sumasayaw-sayaw po yun. Bakit ganon? Kasi ang pomegranates ay simbolo ng rejuvenation din. Yung bang pagpapabata. Hallelujah. Yung pomegranates. Kaya sa mga iba rito na gusto lalong gumanda, maganda ka na, gaganda ka pa lalo, bumili ka ng, mahal nga lang po ang pomegranates. Magkano isa nun? 1 kilo ata 300, malalaki yan eh. Saka 3 piraso lang, mga 300 pesos na. Ang mahal po niyan. Sa Israel, mahal yan. Pinipilahan namin yan dun eh. Ngayon, ang sumunod po ay ang mga gulay gaya ng carrots. Ayan. Yun, ginawa na siyang bilog. Okay. Kasi anong simbolo nito? Ito ay isang Yiddish word. It is not an Hebrew word, but a Yiddish word. Ibig sabihin, pinagsamang salitang Hebreyo at salita ng mga Russians, Ukrainians, Slovakia, Czechs, no? Kung saan po ay ang kahulugan nito, ibig sabihin ang salitang ng carrots, ibig sabihin ay meren. Pag tinagalog siya ay madami ang ibig sabihin nun. Kaya pagkakainin niya ng mga Hudyo, sige, kumuha po kayo ng isang bilog niyan. Taas mo. Sabi mo, ito ay simbolo ng madaming kasaganaan, maraming pagpapala, maraming kayamanan na papasok sa aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa loob ng taong ito, madami akong blessing na mararanasan para ipamahagi sa ibang tao. In Jesus' name, Amen. Isubo po natin ang carrot. Kaya po sa ilang tradisyon, hinihiwa ang karot na parang barya. Kasi tanda yan ng madaming kasaganaan. Hallelujah. Grabe, no? Yung blessing ni Lord. Itong mga Jewish people, parang mga Chinese din, no? Masyado silang, di ba? Lalo na, di ba, sa mga Chinese, kailangan, pag Jewish New Year, bilog ang bibilin mo kasi raw blessing. Sa kanila, iba naman. Hihiwain nila saan yung bilog na parang pera. Ganun parang pera. Yung carrots. Kasi, ang simbolo sa kanila ay madaming kasaganaan ang darating sa kanilang buhay. Oh. Sila lang ba makakaranas nun? Kaya ang daming mayayamang mga Hudyo eh. Sa totoo po nangyayari sa kanila yung ginagawa natin, ginagawa nila yan. Kaya ang dami sa kanila, mayayaman silang humahawak ng marami pong mga negosyo sa Amerika. Okay, next tayo naman, ay pupunta na po tayo sa ulo ng isda. Ayan. May bahagi lang po. Hindi po ulo nilagay po namin dyan. Napakamahal po ng kilo ng ulo ng isda kung lahat kayo. 100 at ilan ba sila? 160 plus kayo. E di 165 na ulo, mahal po eh.
Grabe, libo-libo magagastos po natin. Kaya ginawa namin mula sa ulo, ayoko po, sayang. Mula sa ulo, kumuha ng laman. Yan po. Galing sa ulo yan. At ano po ang mensahe ng ulo ng isda, lalo na po ulo po ng salmon? Ibig sabihin ito ay sa bagong taong ito, ikaw ang mangunguna. Ano yung mangunguna? Mangungunang tatanggap ng pagpapala. Pag nagbuhos ang Diyos ng blessing, ikaw ang unang-unang makakaranas. Ikiklim natin yan. Amen? Pagbagsak ng blessing, ikaw ang una. Sabi mo yon, sa pangalan ni Jesus, dinideklara ko na pagbagsak ng blessing na ibubuhos ng Diyos para sa mga tao sa mundong ito, ako ang unang-unang makasasalo, ang unang-unang babagsakan ng mga pagpapala ng Diyos simula sa pagdiriwang ng bagong taong ito, year 5786, hanggang sa susunod na pagdiriwang ng bagong taon. Amen at amen. At ipahayag mo rin bago mo isubo, ako ay ulo at hindi buntot. Ako ay leader at hindi follower. Amen. Isubo po natin ang bahagi ng ulo ng salmon. Gagawa tayo ng Yehi Ratson prayers na pagkatapos niyong kumain, meron po kayong hihilingin sa Diyos na iba pang gusto niyong mangyari sa inyo para sa mabuting taong ito. After mong kumain. Pero ngayon, sige lang, kumain ka lang ng kumain. At dito sa Yehi Ratson, may bilin din. Pwede din daw habang kumakain ka. Ang isip mo raw ay nagpipray kung ano ang gusto mong maranasan at matanggap sa bagong taon na ito ng Jewish New Year. Kung yung iba nga naniniwala sa mga patakaran ng Chinese calendar o Chinese New Year, talo tayong paniwalaan, Biblia po yan. Yan po yung practice ng mga Jew. At nakita natin ang evidence sa buhay ng mga Jewish people. Grabe, kahit ginigira sila, walang katiyakan ang kalagayan ng Jewish people, pero ang ekonomiya nila never been affected. Napakataas pa rin ang ekonomiya nila. Kasi ino-honor ng Diyos ang mga declaration ginagawa nila, particularly dito po sa Jewish New Year of Feast of Trumpets. Yan po ay traditional nilang ginagawa. Kahit nasaan silang lupalop, nasa Amerika sila o nasa Pilipinas, yung ginagawa natin ay ginagawa din po nila. Ang kaibahan lang, nasa isang hapagkainan sila, tayo naman nasa congregation. At yung namumuno sa kanila ay yung father mismo, yung tatay doon sa family. Okay. Ngayon, kainin na po natin yan. Sige po, ubusin na po ninyo. Huwag kayong magtitira. Ako lang ang pwede magtira sa dami nito.